Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1921. Kahit na ang pinakamalakas na master ng kontinente ng Hestia ay walang kapantay sa elder na ito. Ang martial skills at martial art techniques na ginawa ng elder na ito ay higit na lumampas sa antas na matatagpuan sa mundong ito. Gayunpaman, hindi nagawa ni Jack ang marami sa mga kasanayan sa martial art sa kanyang kasalukuyang kahusayan sa pakikipaglaban. Hinanap niya ang mga alaala upang pumili at pumili. Medyo natagalan siya sa pagpili ng martial skills at martial art techniques na maaari niyang sanayin. Alam din ni Nash ang mga bagay na ito. Sinulyapan niya si Jack at sinabing, sa tingin mo, anong level ang martial art technique na Divine Void Heavenly Path at martial art technique na Destroying the Void na kabilang sa Hestia Continent? Nagkaroon ng ibang paraan ng pagbibigay ng pangalan at pagtatakda ng mga antas para sa martial art techniques at martial skills sa Hestia Continent. Ang parehong martial art techniques at martial skills ay nahahati sa 8 antas. Pinangalanan sila sa 8 karakter: Universe, World, Chaos, Ignorance, Heaven, Earth, Air, at Yellow. Ayon sa kanilang sequence, ang Universe level ang pinakamalakas habang ang Yellow ang pinakamahina. Ang bawat antas ay hinati din sa elementarya, intermediate, at premium na grado. Halimbawa, ang may balbas na lalaking nakita lang ni Jack sa ina ay nakakabisa lamang ng martial skills ng Yellow level dahil siya ay isang karaniwang tao. Ang martial art techniques at martial skills na pinagkadalubhasaan ng bawat sekta o iba pang martial enhancement resources ang hinangad ng mga martial artist na ito. Ang pinakamahalagang aspeto ng bawat sekta ay ang kanilang martial art techniques at martial skills hall. Inisip nila ang pamana ng mga discarding ito at kasanayan sa militar bilang kabuhayan ng sekta, at lahat ay mahigpit na ipinagbabawal na ailik ang mga ito. Ito rin ang dahilan kung bakit ang lahat ng martial artist ay desperadong gustong sumali sa mga sekta. Bahagyang bumantong hininga si Jack at maingat na nagsalita, ang Divine Void World at ang kontinente ng Hestia ay likas na magkaiba. Ang kanilang mga kahulugan ng martial art techniques at martial skills ay iba rin. Sa ngayon, ang tanging martial skill na maaari kong sanayin sa sandaling ito, Destroying the Void, ay walang rangkang. I can only make a this martial judgment based on the martial judgment. Antas ng langit, lihim na natigilan si Nash matapos niyang marinig ang sinabi ni Jack. Talagang malalakas ang mga dakilang masters bago tayo. Ang pinakasimpleng martial skill mula sa kanila ay nasa heaven level talaga sa mundong ito. Tumango si Jack at nagpatuloy, maaari ko pa ring matukoy ang ranking ng Destroying the Void sa ngayon, ngunit hindi ko talaga mahulaan kung saang ranking kabilang ang Divine Void Heavenly Path. Sa pagkakataong ito, nagsalita si Nash ng may katiyakan, ang martial skill na ito ay hindi magiging masyadong mababa sa isang antas, dahil ito ay pinangalan ng Divine Void Heavenly Path. Ano man ang mangyari, dapat mo munang simulan ang pagsasanay sa mga ito. Sa palagay ko ay hindi ka dapat lumabas pansamantala, maaari kang magsanay dito sa mustard seed. Dapat ay mayroon kang isang tiyak na antas ng kakayahan sa pagprotekta sa sarili sa labas. Tumango si Jack, nasa isip niya rin. Malapit na sa digmaan ang Dual Sovereign Pavilion at Model Origin Clan. Sino ang nakakaalam kung aling mga lugar ang maaapektuhan ng malaking labanang ito sa pagitan ng mga sekta? Maaaring mahuli ang Zenith Sun City sa gitna ng labanan. Kaya naman, binalak ni Jack na magsanay muna ng Destroying the Void at magpatuloy na gumawa ng mga plano pagkatapos niyang makamit ang unang yugto ng kasanayang Destroying the Void. Sa kabutihang palad, ang mga alaalang iniwan ng dakilang master ay hindi lamang nagbigay kay Jack ng martial art technique at martial skill. Ang mga karanasan sa pagsasanay ay naiwan din at pinagsama kay Jack. Ang gayong pagsasanib ng alaala ay hindi maihahambing sa iba. Maging ang mga kamay na pagtuturo ng mga sikat na guro ay hindi maihahambing sa pagsasanib ng mga alaala at karanasang naranasan ni Jack. Sa sandaling ito, biglang tumawa si Nash at sinabing, nagpa-practice ka kamakailan at hindi ka nakakapag-spend ng quality time kasama si Kylie. Pagkatapos mong mag-stabilize, dapat mo siyang isama sa paglalakad. Bata pa siya, at natural na sa kanya ang mag-usisa tungkol sa isang ganap na bagong mundo. Maaari siyang maging masaya sa loob ng ilang araw kung isasama mo siya sa isang mabilis na paglalakad. Tumango si Jack, at namumulaklak ang guilt sa kanyang puso. Kung tutuusin, wala siyang panahon para samahan ang kanyang anak kamakailan.
Dahil dumating sila sa bagong mundong ito, tiyak na dadalhin siya nito para mamasyal dala ang pera na mayroon sila. Nais niyang palawakin ang kanyang kaalaman habang pinapaligaya siya. Kabanata 1922. Upang magkaroon ng kapangyarihang protektahan ang kanyang sarili sa lalong madaling panahon, muling inilaan ni Jack ang kanyang sarili sa pagsasanay. Sa pagkakataong ito, inilagay niya ang kanyang buong focus sa pagsasanay ng martial skill, Destroying the Void. Gayunpaman, ang pagsasanay ng isang martial skill ng antas na ito ay isang mahirap na gawa. Ang ilang mga kasanayan sa militar ay hindi sinadya upang sanayin. Nangangailangan sila ng maihahambing na husay sa pakikipaglaban upang magsanay ng mga kasanayan sa militar ng pinakamataas na antas, tulad ng kung paano ang mga nasa likas na antas ay maaari lamang magsanay ng martial skill ng antas na dilo at pula. Ang martial skill na mas mataas ang mirth level ay hindi isang bagay na maaaring salihan ng isang tao sa likas na antas. Gayunpaman, nagkataon na nagawang baliwalain ni Jack ang panuntunang ito. Pinagsama niya ang mga fragment ng kaluluwa ng dakilang master na ito, ang kanyang hinalinhan. Dahil ang mahusay na master na ito ay nagtagumpay sa pagsasanay sa martial skill na ito, kailangan lang ni Jack na isama ang mga alaala, at ganap niyang matutunan ang martial skill na ito. Higit pa riyan, ang antas ng Destroying the Void ay hindi alam, at si Jack ay gumagawa lamang ng mga pagpapalagay. Ang martial skill ay hindi bababa sa heaven level, at mayroong 4 na level para dito. Sa ngayon, sinubukan ni Jack na sanayin ang unang yugto kung saan nakagawa siya ng soul sword at ikinabit ito sa kanyang mga kamay. Ang tanda ng tagumpay para sa unang yugto ay upang bumuo ng 10 soul swords at kontrolin ang mga ito upang magsama-sama o paghiwalayin ang mga ito ng madali. Noong una ay inakala ni Jack na hindi masyadong mahirap para sa kanya na bumuo ng soul swords dahil ang mga alaala ng hinalinhan na iyon ay pinagsama sa kanya. Gayunpaman, minamaliit niya kung gaano kahirap sa pagsasanay ng kasanayang Destroying the Void. Ang pagbubuo ng unang soul sword lamang ay naubos ang 2 buwan ng panahon ni Jack. Sa loob ng 2 buwang ito, hindi mapakali na sinanay ni Jack ang kanyang kaluluwa upang mabuo ang selyo upang mabuo ng kanyang kaluluwa ang soul sword. Ito ang pinakamahirap na kasanayan sa martial na kailangan ni Jack sa buhay na ito. Kung wala siyang malakas na paghahangad at ang mga alaala ng mga dakilang masters, hindi niya kailanman mabubuo ang soul sword sa loob ng 2 buwan. Ang pagbuo ng unang soul sword ay nangangahulugan lamang na si Jack ay pumasok sa pagsasanay ng Destroying the Void at hindi man lang nakamit ang unang baitang. Maaari lamang siyang ituring na pumasok sa unang baitang pagkatapos niyang makabuo ng 10 soul swords at makontrol ang mga ito ng madali. Gayunpaman, ang gayong pag-unlad ay naubos na ang karamihan sa lakas ng pag-iisip ni Jack. Hinimok ni Nash, Selina, at ng iba pa si Jack na huwag magmadali sa mga bagay-bagay. Ang bilis, pagkatapos ng lahat, ay ang kaaway ng pagsasanay. Nagbigay si Nash ng mga salita ng magiliw na payo at pampatibay loob. Alam kong gusto mong magkaroon ng matatag na paninindigan sa mundong ito, ngunit kailangan mo ring malaman na ang kultura ng martial arts sa mundong ito ay higit na umunlad kumpara sa mundo ng Daxia. Alam mo sa kaibuturan ng iyong kalooban na aabutin ng hindi malamang na dami ng mga taon bago mo patatagin ang iyong posisyon sa mundong ito batay sa iyong kasalukuyang kahusayan sa pakikipaglaban. Kung patuloy mong minamadali ang mga bagay-bagay, maaari kang magsisi. Bahagyang tumanggo si Jack bilang tugon. Alam niyang para sa kanyang kapakanan ang sinabi ng kanyang ama, at natural siyang marunong makinig kapag may nagsasalita sa kanya ng may mabuting hangarin. Tama ka. Walang sino man ang maaaring tumaba pagkatapos lamang ng isang subo ng pagkain. Ang ginagawa ko ay medyo mapanganib. Inunat ni Nash ang kamay niya at tinapik si Jack sa balikat niya. Paano ito? Dapat kang magpahinga sa 2 araw na ito o isama si Kylie para mamasyal. Ang Zenith Sun City ay hindi isang malaking lungsod sa ilalim ng kontrol ng Dul Sovereign Pavilion. Bagamat maraming mga master doon, hindi ka mahihirapan kung mag-iingat ka. Sa katunayan, si Nash ay palagi ding umalis para mamasyal sa panahong ito. Siyempre, ang lugar ng kanyang paggalaw ay limitado sa paligid ng inn. Kung tutusin, napakaraming makapangyarihang tao sa mundong ito, at sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan, imposible para sa kanya na gawin ang lahat ayon sa gusto niya. Sa panahong ito, nakakuha si Nash ng maraming balita. Habang nagre-retreat si Jack para sa pagsasanay sa nakalipas na ilang buwan, sinabi ni Nash kay Jack ang lahat para maiwasan ang anumang hindi kinakailangang problema. Kabanata 1923. Ang lahat ng kapangyarihan ng mundong ito ay nasa mga kamay ng mga sekta. Sa palagay ko ang pinakamalakas na martial artist ng Zenith Sun City ay nasa likas na antas lamang, at ang pinuno ng lungsod ng Zenith Sun City, na nasa intermediate na yugto ng likas na antas.
Ang mga master na nasa premium na yugto ng likas na antas ay nananatili lamang o mas malakas kaysa sa sekta na ito ng mga mapagkukunan upang suportahan ang kanilang pagsasanay. Sa totoo lang, ang Zenith Sun City ay isang lungsod lamang ng mga karaniwang tao. Dahan-dahang tumango si Jack. Kung ang pinakamalakas na tao sa lungsod na ito ay nasa intermediate stage lang ng innate level, ayos lang para sa kanya. Dahil dito, nagpasya siyang ilabas si Kylie para masaya. Hanggat lubos niyang nalalaman ang kanyang paligid, hindi darating sa kanila ang gulo. Tuwang-tuwa si Kylie nang mabalitaan niyang inilalabas siya ng kanyang ama para maglaro. Tutal, 7 taong gulang pa lang siyang bata. Siya ay naiinip pa rin sa paglipas ng panahon kahit na siya ay napapaligiran ng kanyang mga kamag-anak sa buto ng mustasa. Inakay ni Jack si Kylie palabas ng inn. Ang dalawa sa kanila ay hindi pumunta sa mga pinakaabalang lansangan. Kung tutusin, ang lugar na iyon ay puno ng mga tao, at malamang na mangyari ang mga aksidente. Dinala lang ni Jack si Kylie sa isang kalye malapit sa inn. Bagamat hindi ito kasing abala ng pangunahing kalye, marami pa rin ang nagtitinda ng magagandang laruan at masasarap na pagkain. Masayang lumingge-lingge si Kylie pagdating sa kalsada. Bagamat bata pa si Kylie, alam niyang hindi mayaman ang kanyang ama pagkatapos pumasok sa mundong ito. Hindi niya hiniling ang lahat. Sa halip, pumili lang siya ng ilang laruan at pagkain na may mid-range na presyo. Hinawakan ni Jack ang ulo ni Kylie at sinabing, "You don't need to be frugal because of me, iilan lang silang laruan at pagkain. Mahina ang trabaho ko kung hindi kita mabayaran." Alam ni Kylie na banibiro siya ng kanyang ama at tuwang-tuwang sumisigaw, "Hindi ako nag-iipon ng pera para sa iyo. Mas gusto ko ang maliliit na laruan na ito. Baka hindi masaya at hindi masarap ang mga mamahaling iyon." Masayang nagkwekwentuhan ang mag-ama nang biglang may nangyaring kaguluhan sa kanilang harapan. Nakasimangot si Jack habang hinihila si Kylie sa likod niya. Tumangala siya at nakita niya ang isang taong may punit-punit na damit at mga spell sa mukha na natitisod sa isang eskinita. Nakakaawa talaga ang itsura ng taong ito. Ang kanilang mga damit ay may guhit-guhit na tila sila ay dumaan sa ilang hagupit na parusa na nagpabago sa kanya sa kung ano sila. May nakaukit ding mga itim na sumpa sa mukha ang taong iyon. Ang mga sumpang ito ay parang mga bulate na nabubuhay at gumagapang sa kanilang buong mukha. Mukhang kakaiba at nakakatakot sa parehong oras. Ang mukha ng taong ito ay natatakpan ng mga itim na sumpa na ginagawang mahirap na makilala kung ang individual na ito ay isang lalaki o babae. Nagkalat ang lahat nang makita ang taong ito na para bang nakita nila ang salot. Pumwesto si Kylie sa likod ni Jack at iniunat ang maliit na kamay para hilahin ang manggas nito. Nakakaawa ng taong iyon, "Ama. Ano ang nangyari sa kanya? Bakit nasa buong mukha niya ang bagay na iyon?" Bahagyang kumunat ang noo ni Jack. May balak sana siyang imbestigahan ang bagay na ito sa ibang araw, ngunit kasama niya si Kylie sa sandaling iyon. Hindi niya titignan kung ano ang nangyayari kung ganoon ang iniisip niya. Inunat niya ang kamay niya at hinayla si Kylie. Hindi mahalaga kung bakit lumitaw ang taong iyon dito. Sa palagay ni Jack, naging lugar ng chismis ang lugar na ito, at ayaw na niyang manatili pa. Gayunpaman, tulad ng gusto niyang hilahin si Kylie, ang taong may mga spell sa buong mukha ay biglang nagtaas ng ulo. Isang pahiwatig ng pag-asa ang biglang lumitaw sa kanilang kulay abong mga mata nang makita nila si Kylie. Sumuray-suray siya kay Jack habang bumubulong, "Nakikiusap ako sa iyo, pakiusap, iligtas mo ako." Naging kaawa-awa ako sa lahat ng ito, bilang bihag nila sa loob ng maraming taon. Patuloy nila akong ginugutom. Maaari ba akong kumagat ng pagkain sa iyong mga kamay? Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1924. Bumili si Jack ng 2 matamis na tinapay para kay Kylie, at hawak pa rin niya ang mga iyon dahil wala siyang pagkakataong kainin ang mga ito. Walang kamalay-malay na sumimangot si Jack, ngunit si Kylie, na may taos pusong-puso, ay inihagis ang matamis na tinapay sa taong may mukha na puno ng sumpa. Ang taong iyon ay naglagay ng mga tinapay sa kanilang bibig sa sandaling makuha nila ang kanilang mga kamay dito. Mukhang matagal nang hindi kumakain ang taong ito. "Salamat sa inyong dalawa," mahinahong wika niya habang kumakain, "Maraming salamat. Can you guys rescue me?" Si Kylie ay hindi nagtatanggol sa kanila, ngunit si Jack ay hindi tanga. Halatang narinig ng taong ito ang usapan nila kaya naman bigla siyang humingi ng tulong kay Kylie. Ang taong ito ba ay may napakahusay na tainga. Hininaan na ni Kylie ang boses niya nang magsalita siya, at napakalayo nila sa lugar na ito. Gayunpaman, bago siya magkaroon ng pagkakataong pag-isipan ito ng malinaw, isang panunuya ang narinig mula sa malayo. "How dare you bigyan ng pagkain ang aking alipin?
Galit na sinabi ng isang nasa katanghaliang gulang na babae kay Jack, "Binata, bago ka ba sa bayan? Bakit hindi mo alam ang mga patakaran?" Napagtanto ni Jack na may mali pagkatapos niyang marinig ito at subconsciously nagtanong, "Anong panuntunan?" Walang magawang tumingin kay Jack ang nasa katanghaliang gulang na babae. Ang taong ito ay isang alipin ng mansyon ng Panginoon ng Lungsod, ang mga sumpa sa kanyang mukha ay tanda ng kanilang pagiging alipin, ang personal na pag-aari ng Panginoon ng Lungsod ay isang pagkakamali, lalo na ang pagpapakain sa kanila. Sumulyap ulit si Jack sa taong iyon. Para silang may problema sa pag-iisip at parang bata ang pagsasalita, para siyang tulala dahil sa natama ng iba. Nakakaawa talaga sila, ngunit ayaw ni Jack na masaktan ang pinuno ng lungsod. Ngayon lang siya nakarating sa lugar na ito. "You really are daring. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko?" Isang lalaking nakasuot ng mamahaling damit at malungkot na ekspresyon sa mukha ang nagmamadaling lumapit kay Jack kasama ang dalawang nakasuot ng armor na gwardya. Agad namang umatras sa gilid ang nasa katanghaliang gulang na babae pagkatapos tingnan. Pinaalalahanan niya si Jack ng may kabaitan bago siya umalis. Ang taong ito ang unang Young Master ng City Masters Mansion, Warren Alexander. Hindi mo siya masasaktan, o magduse ka. Ang unang Young Master ng City Master Mansion. Natigilan si Jack na hindi makapagsalita. Gayunpaman, hindi siya isang taong matatapakan. Bagamat ang taong ito ang unang Young Master ng City Master Mansion, hindi sinasadya ang ginawa niya. Nakakunot ang noo niyang sinabi, "I'm sorry. Hindi ko alam na ito pala ang alipin mo, at hindi ko rin alam ang mga patakaran ng City Master Mansion." Gayunpaman, ang mga salitang iyon ay nagdulot ng negatibong reaksyon nang marinig ito ni Warren. "Hindi mo alam na alipin ko ito, at hindi mo alam ang mga patakaran ng City Master Mansion. Sa tingin mo ba tanga ako? Stop making excuses for yourself. I won't accept any excuses you." Sinaman ng tingin ni Warren si Jack pagkatapos niyang sabihin ito. Nang makita niya si Kylie na nasa likod ni Jack ay sumili ang nakakadiring ngiti sa kanyang mukha. "Siyempre, madali mong mabawi ang pagkakamali mo. Mukhang magaling ang dalagang iyon sa likod mo. Ibigay mo sa akin para siya ang maging maid ko." Sa sobrang takot ni Kylie ay namutla ang kanyang maselang mukha. Hindi niya inaasahan na ang kanyang pagkilos na paghagis ng matamis na tinapay ay magdudulot ng matinding problema sa kanyang ama. Itinaas niya ang kanyang ulo upang humingi ng tawad sa kanyang ama. Pero hindi nakatingin si Jack kay Kylie. Ang ayaw ni Jack na makipagtalo kay Warren ay para lang makaiwas sa gulo. Hindi naramdaman ni Jack na isang pagkakamali ang ginawa ni Kylie na bigyan ng pagkain ang kaawa-awang taong ito. Gayunpaman, ang sinabi ni Warren ay lubos na ikinagalit niya. Isang malamig na tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata. Para makaiwas sa gulo, buong panahon niyang itinatago ang kanyang aura. Ang mga taong walang mas mataas na husay sa pakikipaglaban kumpara sa kanya ay hindi matukoy ng tama ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Nang makita ni Warren kung paano siya tinitigan ni Jack na may malamig na tingin sa kanyang mga mata, nagsalita siya sa paraang parang wala siyang pakialam. "Bakit? Ayaw mo? Sige, kung ganoon. Dahil ayaw mong ibigay sa akin ang dalagang ito para maging kasambahay, puputulin ko ang iyong mga kamay para maunawaan mo ang kahulugan ng mga patakaran." Kabanata 1925. Bahagyang natigilan si Jack nang marinig ang sinabi ni Warren. Hindi niya inaasahan na ang unang Young Master ng City Master ay magkakaroon ng ganoong random na kapangyarihan. Kaya niyang putulin ang mga kamay ng sino mang taong gusto niya. Halatang ayaw ni Warren na mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap kay Jack. Itinaas niya ang kanyang mga braso, at isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Naabot na ng taong ito ang paunang yugto ng likas na antas, at hindi gaanong tao sa Zenith Sun City ang kanyang katapat. Ang mga ingay ng mga taong nag-uusap sa sitwasyon ay maririnig din sa sandaling ito. Ang unang Young Master ng City Master ay tinanggap lang bilang informal na disipulo ng Dune Sovereign Pavilion noong nakaraang taon. Nabalitaan ko na nakuha niya ang mga mata ng isang elder mula sa Dune Sovereign Pavilion at nagsasanay ng high-level martial skills. Ang binatang ito ay may kaayla hilakbot na swerte, nakalulungkot. Ang unang Young Master ng City Master ay nasa masamang mood kamakailan, at ito ang gusto niyang ilabas ang kanyang galit sa isang tao. Lahat ng uri ng talakayan ay umalingaw-ngaw sa mga tainga ni Jack at nagpasiklab sa kanyang galit. Sa totoo lang, naghahanap lang ng dahilan si Warren para magkagulo, at nagkamali si Jack sa maling pagkakataon. Naglabas si Warren ng silver sword mula sa kanyang storage ring at itinutok ito sa mukha ni Jack. "Maaari kong isipin na palayain ka kung puputulin mo ang iyong dalawang kamay ngayon at lumuhad para purihin ako." Napangiti si Jack nang marinig iyon. "Pinapayagan kang kumilos ayon sa gusto mo dahil ikaw ang unang Young Master ng City Master.
Mukhang totoo na walang anumang mga patakaran sa mundong ito. Pinaikit ni Warren ang kanyang mga mata, at isang mapanganib na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Paano ako hindi sumusunod sa mga patakaran? Ikaw ang lihim na nagpakain sa aking alipin. Sino sa buong Zenith Sun City ang hindi nakakaalam? Ang mga alituntunin ng mansyon ng ating City Master. Ang sinabi ni Warren ay nagpaunawa kay Jack na hindi lamang ang mga master o ang may mas mataas na katayuan ang maaaring kumilos ayon sa gusto nila sa mundong ito. Ang nakatagong kahulugan sa likod ng mga salita ni Warren ay ang paghahanap ng dahilan para itulak ang pagkakamali kay Jack. Ayaw ni Jack na mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya. Sumabog ang aura mula sa katawan ni Jack, at dahan-dahang lumitaw ang isang itim na bola ng liwanag sa palad ni Jack. Matapos pumutok ang aura ni Jack, hindi niya itinago ang kanyang galing sa pakikipaglaban, at napataas ang kilay ni Warren sa pagtataka. No wonder you dare act in such a presumptuous na paraan. Outside you're of the same fighting powers as I am. Still, that doesn't mean anything. Ako ang informal na disipulo ng Dul Sovereign Pavilion, at nasanay ako sa kanilang martial skill. Hindi ka makakapantay sa akin, kahit na nakalusot ka na sa ganyang level. Tumingin si Jack, kay Warren na, parang dummy ang tingin. Lahat ng tao marunong magyabang. Kunin mo kung ganyan ka-talented. Gayunpaman, hindi ako nagpipigil kapag umaksyon ako. Masisisi mo lang ang sarili mong katangahan kung mamatay ka. Ang pangungusap na ito ay halatang tumama sa sensitibong ugat ni Warren. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha niya dahil sa galit. Hindi niya akalain na magsasalita ang lalaking ito ng ganoon kagaspangan, at tumanggi din siyang putulin ang kanyang mga kamay. Parang kailangan niyang turuan ng leksyon ang walang prinsipyong lalaking ito. Sa isang mapang-uyam na panunuya, isang pilak na liwanag ang dumaan sa kanyang pilak na espada. Kasunod noon, lumitaw ang bagong buwan sa likod ni Warren. Ang malamig na liwanag ng bagong buwan ay naaninag sa pilak na espada. Tumapak si Warren sa sahig gamit ang dulo ng kanyang mga daliri sa paa at umatake patungo kay Jack na parang kanyan. Mag-ingat, aking Silver Moonstrike. Ang kapangyarihan ay talagang nakakatakot. Kung hindi niya hinigop ang mga fragment ng kaluluwa mula sa mga dakilang master, maaaring nabigla si Jack sa alon ng kapangyarihan na ito. Ang lakas na ito ay isang bagay na hindi kailanman maipapakita ng mga master ng Daxia World. Maraming tao ang hindi napigilan ang kanilang tunog ng padamdam nang makita nila ang eksenang ito. Ito ay isang yellow, level premium martial skill. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang tao na nagsagawa ng martial skill ng ganoong level. Ang kapangyarihang inilabas ng martial skill na ito ay talagang malakas. She asterisk T. This young man is done for this time. Kung umamin lang siya sa pagkatalo, baka mabuhay pa siya. Ngayong tuluyan na niyang nagalit si Warren, hindi na niya ito makakaligtas. Kabanata 1926, ang lahat ay nagsimulang magluksa ng tahimik para kay Jack sa puntong ito. Pagkatapos ng lahat, si Warren ay isang makapangyarihang martial artist kahit na hindi pinansin ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ang informal na disipulo ng Dul Sovereign Pavilion at nag-practice ng premium yellow level martial skills. Ang mga karaniwang martial artist ay hindi tugma para sa kanya. Gayunpaman, ang mga nanonood ay hindi tanga. Nang makita nila kung paanong parang hindi pinansin ni Jack ang makapangyarihang martial skill na ginawa ni Warren, na-curious sila habang sabay silang naaawa kay Jack. Makapangyarihang martial artist din ba ang binatang ito? Gayunpaman, ang gayong kaisipan ay dumaan lamang sa isipan ng mga tao bago nila ito tahimik na itinanggi. Pagkatapos ng lahat, si Jack ay hindi mula sa Zenith Sun City, at maaaring hindi niya maintindihan ang Dul Sovereign Pavilion. Ang kawalan ng ekspresyon ni Jack ay naging dahilan upang mas lalo pang namula si Warren na galit na galit. He scoffed coldly and silently delivered Jack his death verdict. Ang pilak na espada sa kanyang mga kamay ay nagbuga ng malamig na pilak na liwanag habang ito ay humahampas kay Jack. Nang maingat na siniyasat ang liwanag ng espada, may ilang alon na umaagos dito. Ito ay kumakatawan sa pagtitipon ng malakas na kapangyarihan. Ang mga taong nakatayo sa paligid ni Jack ay proactive na dumistansya sa kanilang sarili. Kung maapektuhan sila ng alon ng enerhiya na ito, maaari silang mamatay sa lugar. Tanggapin mo ang iyong kamatayan, **** ka. Galit na umungol si Warren, at ang kulay pilak na aura ng espada ay mabilis na tumakbo patungo sa ulo ni Jack. Nakita ng mga nanonood na walang ekspresyon na iniunat ni Jack ang kanyang kanang kamay. Isang ilaw na kulay itim na kasing laki ng daliri ang lumutang sa ibabaw ng kanyang kanang palad. Ang liwanag na ito ay mukhang ordinaryo at walang pahiwatig ng power ripples. Itinaas ni Jack ang kanyang palad at inipon ang itim na enerhiyang ito sa kanyang mga daliri. Habang nakaturo siya pasulong, lumipad pasulong ang
Itim na enerhiya at sumugod patungo sa Silver Sword Aura. Ang aura ng Silver Sword ay napakahusay na tila nakahahati ng mga bato sa dalawa. Sa kabaligtaran, ang kulay itim na liwanag na pinalabas ni Jack gamit ang kanyang mga daliri ay tila walang power ripples kung hindi nila ito titingnang mabuti. Natural, napansin din ni Warren ang itim na ilaw na ipinadala ni Jack gamit ang kanyang mga daliri. Tinatangay lang niya ang liwanag na may paghamak sa kanyang mga mata. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa power ripple sa itim na ilaw ay sapat na para sa kanya upang magpasya na ito ay hindi nakakapinsala. Boom! Ang Silver Sword Aura at ang kulay itim na liwanag ay nagbanggaan sa isa't isa. Akala ng lahat ay sisirain ng Silver Sword Light ang itim na liwanag at madaling maabot si Jack. Ang ikinagulat nila ay kung paanong nabasag agad ng liwanag ni Jack ang Silver Sword Aura. Nabigo ang malawak na Silver Sword Aura na makatiis sa pag-atake para sa paghinga sa ilalim ng banggaan ng itim na liwanag. Malamig na ngumiti si Jack. Ang Destroying the Void ay isang martial skill na mahusay na master sa First Grade World, Divine Void World, na sinanay. Ang martial skill na ito ay nasa heaven level man lang. Bagamat kasi simula pa lang sanayin ni Jack ang kasanayan at hindi pa nakamit ang unang yugto, ang isang Soul Sword ay may kakayahang madaling masira ang liwanag ng espada ni Warren. Halos lumuwa ang mga mata ni Warren nang makita niya ito. Ang itim na liwanag ay talagang kayang sirain ang kanyang aura ng espada ng napakadali. Higit pa riyan, nang siya ay nalubog pa rin sa sarili niyang takot, ang itim na kulay na aura ng espada ay dumating na sa kanyang harapan sa loob ng ilang segundo. Puputulan kita, itingal ni Warren bago niya iwinagayway ang kanyang espada para sa isa pang pag-atake. Ang kanyang nakaraang pag-atake ay naibigay na, ngunit ang kanyang bagong kapangyarihan ay hindi pa nabuo. Ang pangalawang alo ng espada ay nabuo sa pagmamadali, at hindi niya mapatay ang mga espada ng kaluluwa, kahit na siya ay umatake ng buong lakas, pabayaan ang isa na sinugod. Basag! Sa isang malakas na kaluskos, ang kanyang pilak na espada ay nagsimulang bahagyang mabasag matapos itong bumagsak sa itim na liwanag. Hindi nakayanan ng espada ang itim na liwanag, na nagresulta sa itim na liwanag na damaloy sa braso ni Warren. Ang tanging narinig ng iba ay ang dagandong ng sakit ni Warren. Parg! Masakit! Ang nakakabagbag damdaming sigaw na ito ay nagdulot ng pangangilig ng anit ng lahat. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1927. Matapos ang itim na liwanag na hiwa sa braso ni Warren, agad nitong pinunit ang kanyang damit. Ang laman sa ilalim ng kanyang damit ay pinunit din ng liwanag na ito. Sa isang iglap, lumipad ang mga piraso ng laman at dugo kung saan-saan, at napaluhod si Warren sa sahig sa sakit. Ang sakit na naranasan niya ay hindi lamang pisikal, pinaramdam pa nito sa kanya na parang hinihiwa ang kanyang kaluluwa. Nang makita ng lahat ang kalunos-lunos na sitwasyon ni Warren, nanlaki ang kanilang mga mata at hindi makapaniwalang tinitigan ang dalawa, lalo na si Jack. Lahat sila ay itinuturing siyang halimaw. Malinaw na siya ay nasa unang yugto ng likas na antas, ngunit bakit nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan nila? Isang itim na liwanag lang ang nailabas ni Jack mula umpisa hanggang dulo, pero hindi lang niya natalo ang atake ni Warren, nabasag din ni Jack ang braso niya. Sa paghusga sa hitsura ng mga sugat ni Warren, hindi siya maaaring gumaling mula dito sa maikling panahon. Hindi na nagulat si Jack sa kalunos-lunos na sitwasyon ni Warren. Sa halip, lihim na napabuntong hininga si Jack. Hindi pa rin sapat ang kontrol ko sa kasanayang ito, at hindi ko na-kontrol ng maayos ang lakas ng pag-ataking ito. Pinutok ko ang dibdib ngunit sa halip ay nataman ko ang braso niya. Sa bagay, kakasimula pa lang ni Jack sa training. Bagamat nagawa niyang mabuo ang Soul Sword, hindi pa niya napag-aralan ang kasanayan. Kaya naman, hindi niya nagawang magtagumpay sa gayong simpleng mga kontrol. Siyempre, sarili niya lang ang may dadalamhati niya, baka mabigla ang iba na marinig ito ng malakas. Pinakawala ni Jack ang kasanayan kahit na hindi nang walang kamali-mali. Kung ginawa niya, napatay niya si Warren. Sa sobrang sakit ni Warren ay pinagpawisan siya ng malamig. Ang mga mandirigmang nakasuot ng silver armor na nakatayo sa likuran niya ay agad na sumugod upang protektahan si Warren nang makita nilang sugatan ng husto ang kanilang young master. Parehong mandirigma na nakasuot ng silver armor ang naglabas ng kanilang mga espada kay Jack, ngunit ang mga tingin sa kanilang mga mukha ay halatang medyo guilty. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa huling yugto lamang ng nakuhang antas. Paano nila hamanin si Jack kung ang isang tao sa unang yugto ng likas na antas ay hindi maaaring talunin si Jack? Pamwesto si Kylie sa likod ni Jack at hindi napigil ang bamulong, "Pare, ang galing mo. Natalo mo sila sa isang galaw lang."
Pumalaklak si Jack at sinulyapan ang kanyang anak nang hindi ito sinasagot. Sa sandaling ito, agad na napuno ng hangin ang mga bulungan ng mga tao. Kung tutusin, nakakagulat kung paano winasak ni Jack na inakala nilang mamamatay na ang braso ni Warren sa isang pag-atake. Sino ang taong ito? Saan siya nanggaling kung hindi siya taga Zenith Sun City? Siguradong galing siya sa ilang sekta na may ganoong kalakas na lakas. Napakalakas ng martial skill na ginamit niya. Red level martial skill kaya ito. Isang red level martial skill lang ang makakatalo sa yellow level na martial skill nang hindi lumalaban. Sino ang nakakaalam? Ang binata na ito ay hindi simpleng tao. Noong una ay naisip ko na siya ay napakalakas laban sa batang Panginoon ng lungsod dahil siya ay bago at walang malay. Ngayon, tila ito ay dahil lamang sa kaya niyang gawin ito. Sa sandaling ito, lahat ay tumingin kay Jack sa ibang liwanag, at may bahagyang pagsamba sa kanilang mga mata. Ang kontinente ng Hestia ay isang mundo kung saan iginagalang ang mga makapangyarihang tao, at ang batas ng gubat ay malalim na nakatanim sa kanilang isipan. Ang ilan sa mga orihinal na nanunuya kay Jack ay agad na nagbago ng tono at nagsimulang purihin siya. Ito ay kamangha-mangha. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng taong gumagamit ng red level na martial skill. Sino ang mag-aasam na ito ay napakalakas? Ano ang itim na ilaw na iyon? Bakit hindi ko maramdaman ang pagbabago-bago ng kapangyarihan? Mayroon itong napakalakas na kabagsikan. Matapos may palabas ng taong ito ang kanyang komento, malamig na bumantong hininga ang nasa may edad na nakatayo sa tabi niya. Normal lang na hindi mo maramdaman ang kabagsikan. Ano ang lakas mo, at ano ang kanya? Wala sa mood si Jack na makipaglaban sa dalawang mandirigma na nakasuot ng silver armor at tahimik lang na nakatayo doon. Noong una, gusto ni Jack na patayin si Warren, ngunit alam niya, pagkatapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan ng sitwasyon, na siya ay magkakaroon ng malaking problema sa City Master Mansion kung papatayin niya si Warren. Kabanata 1928. Ang mga mandirigma na nakasuot ng silver armor ay napanatag nang mapansin nilang nakatayo si Jack, hindi kumikibo sa kanila at tahimik na nakatingin sa kanila. Ang pangunahing dahilan ay ipinakita ni Jack kung gaano ito kalakas at ang dalawa sa kanila ay natakot sa kanya. Sa sandaling ito, galit na sumigaw si Warren sa dalawang mandirigma, "Bilasan mo at hanapin mo ako ng mga table task." "Bulag ba kayong dalawa?" Pinisil ni Warren ang mga salitang ito sa kanyang mga ngipin. Nasa sobrang sakit na ni Warren at himatayan na siya. Ang kanyang dagandong ay naging dahilan upang manginig ang dalawang mandirigma na nakasuot ng pilak na baluti bago nila tuluyang napagtanto na ang kanilang batang Panginoon ng lungsod ay hindi maaaring kumuha ng mga tabletang kailangan niya. Saka lamang tinulungan ng dalawang iyon si Warren na bumangon sa lupa ng nagmamadali. Pagkatapos ay kinuha nila ang banal na gamot sa pagpapagaling mula sa kanilang storage ring, parehong para sa panloob at panlabas na aplikasyon. Bahagyang bumuti ang kutis ng mukha ni Warren pagkatapos nilang gumugol ng ilang oras sa pag-aalaga sa mga sugat. Gayunpaman, nanatiling mapatla ang kanyang kutis, at dumami ang mga tao na nagtipon sa paligid upang obserbahan ang nangyari. Gayunpaman, alam nilang lahat na masama ang loob ni Warren at walang nang-ahas na saktan siya, kaya nagmamasid na lamang sila sa malayo. Nagpakawala ng malalim na hininga si Warren at tinitigan si Jack ng masama sa pamamagitan ng duguan nitong mga mata. "Sino ka, at saang sekta ka nabibilang? Hindi ka taga Dul Sovereign Pavilion dahil makikilala kita. Isa ka bang especially iya mula sa Modeled Origin Clan?" Sa totoo lang, si Warren, sa puntong ito, ay medyo natakot na. Kung tutusin, ginamit na niya ang lahat ng kanyang lakas, at hindi pa rin niya kayang talunin ang binatang nakatayo sa kanyang harapan. Ang taong ito ay tila napakatalino. Tinaas ni Jack ang kanyang kilay at mahinang nguya bago siya nagsalita, "Sinusubukan mo bang Sir-on ako? Ano sa tingin mo na mula ako sa Modeled Origin Clan?" Alam ni Warren na hindi siya ang kalaban ni Jack, kaya gusto niyang Sir-on ang reputasyon ni Jack. Dahil magkasalungat ang Dul Sovereign Pavilion at Modeled Origin Clan, maaaring sumiklab ang labanan anumang oras. Kung ipalagay niya sa iba na si Jack ay isang especially iya mula sa Model Origin Clan, ito ay makakakuha ng atensyon ng Dul Sovereign Pavilion. Posible pang ang patayin ng mga masters si Jack. Malamig na bumantong hininga si Warren habang malapit na siyang lunurin ng puot sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa isang napakahiyang sitwasyon. Siya ang orihinal na pinuno ng lungsod ng Zenith Sun City. Lubhang kahiyahiya na siya ay nakaharap lamang sa isang tao sa lungsod at binitukan sa lupa ng kalaban. Nais niyang iligtas ang kanyang karangalan at gawing gulo si Jack. Nanunuya, nagmatigas siyang nagsalita, "Sigurado ako na isa kang especially iya mula sa Modeled Origin Clan. Kung hindi, bakit ka napunta sa Zenith Sun City sa oras na ito? Huwag mong
Sabihin sa akin na hindi ka galing sa anumang sekta, hinding-hindi ako maniniwala na hindi ka mula sa alinman sa kanila. Ang martial skill na ipinakita mo sa antas ng model ay ngayon lang. Origin Clan, at nandito ka sa aming Zenith Sun City para humanap ng balita tungkol sa Dole Sovereign Pavilion. Ang mga salitang ito ay ginamit para Sir-on si Jack, ngunit may dala itong pahiwatig ng pag-uudyok. Matapos pakinggan ang sinabi niya, maraming tao sa paligid nila ang nagsimulang magbago muli ng tingin kay Jack, at sa pagkakataong ito, may bahid ng pagdududa. Kung ang taong ito ay isang especially iya mula sa Modeled Origin Clan, ang pagiging isang especially iya ay naiinis din ng iba, kahit na ito ay isang mundo kung saan iginagalang nila ang malakas at pinarangalan na martial arts. Ngumisi si Jack, hindi ako pumupunta para manirahan sa Zenith Sun City. Dumaan lang ako, stop slandering my name. Bakit kaya pupunta ang mga especially iya mula sa Modeled Origin Clan sa napakaliit na Zenith Sun City? Ano ang silbi ng pagpunta mo sa lugar na ito? May mga master ka ba mula sa Dole Sovereign Pavilion na nakatalaga dito? Itigil ang pagsisinungaling nang hindi mo ginagamit ang iyong utak ngayon na dinadala ko ang Sun sa Zenith City. Sovereign Pavilion. Sa sandaling magsalita siya, maririnig na naman ang mga boses ng diskusyon. Gayunpaman, walang pakialam si Jack sa kung ano ang iisipin ng mga tao sa kanyang paligid dahil gusto lang niyang alisin ang kanyang hinala. Kung tutuusin, malapit na siyang sumali sa entry assessment ng Dole Sovereign Pavilion. Gaya nga ng sinabi ni Jack, walang dapat tiktikan sa Zenith Sun City. Kung tutuusin, isa lamang itong normal na lungsod sa ilalim ng pamamahala ng Dole Sovereign Pavilion. Ano ang magagawa ng isang especially iya sa pagpunta dito? Kabanata 1929. Nanginginig ang mga sulok ng bibig ni Warren, at ang tingin sa kanyang mga mata ay parang sa mga gutom na ligaw na lobo. Hindi na lang pinansin ni Jack kung gaano kadilim ang ekspresyon ng mukha ni Warren. Malamig na ngumiti si Jack at sinabing, limitado lang ang pasensya ko. Umalis ka na, kung hindi, papatayin kita at ang mga nasasakupan mo. Ang sinabi ni Warren tungkol sa pagiging maid niya kay Kylie ay labis na ikinagalit ni Jack. Kung si Jack ay hindi bago sa lugar na ito at gustong iwasang magdulot ng mga problema, pinatay na niya si Warren kaagad. Namula ang mukha ni Warren dahil sa mga hindi magalang na pananalita. Gayunpaman, habang tinitingnan niya kung paano kumilos si Jack, napagtanto ni Warren na maaari siyang mamatay dito kapag hindi siya umalis. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig sa mukha ni Jack. Parang gusto niyang yukit ang mukha ni Jack sa kanyang alaala. Kaya na. Pagkatapos nito, inutusan niya ang mga mandirigma na nakasuot ng pilak na baluti, at silang tatlo ay umalis sa malungkot na paraan. Sa sobrang bilis niya ay parang may hinahabol na ligaw na aso. Pare, ang galing mo. Tinakat mo ang walang kwentang lalaki na iyon. Sigaw ni Kylie sa likod ni Jackie na baka sa mukha ang pagkasabik. Humalaklak si Jackie at iniunat ang kamay para suklayan ang buhok ni Kylie. Sige, balik na tayo. Sa katunayan, hindi magandang bagay na pabayaan si Warren. Kung iisipin, natitiyak niyang hindi mapipigil ni Warren ang kanyang galit at magdudulot ito ng gulo kay Jack. Gayunpaman, ang hindi gaanong inaalala ni Jack ay ang problema. Pagkatapos ng lahat, si Warren ay hindi isang partikular na mahalagang tao at isa lamang informal na disipulo. Wala siyang magagawa kahit na may tao mula sa Dole Sovereign Pavilion na pahalagahan siya. Si Jack ay ganap na hindi natakot. Matapos ang lahat ng kaguluhan at saya, hindi na ninais ni Kylie na manatili sa labas. Nadama niya na ang labas ay hindi kasing saya, at ito ay masyadong mapanganib dahil ang isang maliit na galaw ay maaaring magdulot ng isang sakuna. Nang umalis si Warren, hindi niya isinama ang alipin ng City Master Mansion dahil baka nahihiya siya sa nangyari. Nakadapa pa rin sa lupa ang alipin na may kahabag-habag na mukha. Hindi makayanan ni Kylie na tumingin sa kaawa-awa nilang paraan at iniunat ang kanyang maselang kamay para hilahin ang manggas ni Jack. Pare, tutulungan ba natin siya? Nakakaawa siyang tingnan. Nakataas ang kilay ni Jack, talagang nakakaawa ang tao. Gayunpaman, ayaw ni Jack na ibalik sila. Kung tutuusin, magdudulot ito ng problema sa kanya na ibalik ang alipin sa kanya. Naglabas lang siya ng 10 lower grade spirited crystals at inilagay sa harap ng alipin. Dalhin mo itong 10 lower grade spirited crystals at umalis ka. Maaari kang pumunta sa kanayunan o kung saan mo gusto. Mamamatay ka lang kung patuloy kang mananatili dito. Nanlaki ang mga mata ng alipin saka sila sumulyap kay Jack ng may pasasalamat. Hindi na sila nagpatuloy sa pang-abala sa kanya at yumuko lamang sila ng malalim kay Jack bago sila napadpad palayo kasama ang 10 mas mababang klaseng kristal. Pagkabalik ni Jack kasama si Kylie, nag-check out siya sa inn kasama ang inn worker dahil hindi na siya maaaring manatili sa Zenith Sun City.
Bagamat hindi siya natatakot na magdudulot sa kanya ng gulo si Warren, mas mabuting ilayo ang sarili sa mga ganitong bagay. Pagkatapos ng lahat, ang Zenith Sun City ay hindi malayo sa Dul Sovereign Pavilion. Napagpasyahan na niya na dadalo siya sa entrance exam sa Dul Sovereign Pavilion at hindi na niya gustong ipagpaliban pa ang kanyang biyahe. Ang Dul Sovereign Pavilion ay matatagpuan sa Dul Sovereign City. Ang Dul Sovereign City ay ang pinakamalaking lungsod sa loob ng daan-daang milya ang lapad, at ang dahilan ay natural dahil sa kontrol ng Dul Sovereign Pavilion. Pagkarating ni Jack sa Dul Sovereign City, pumasok din si Warren sa lungsod kasama ang kanyang mga tao. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1930. Ang Dul Sovereign City ay abala dahil sa Dul Sovereign Pavilion. Ayon sa kanilang karaniwang mga tuntunin, ang mga pumasok sa Dul Sovereign City ay kailangang tuparin ang ilang mga tuntunin. Dapat silang maging sobrang talino o makapangyarihan. Alinman iyon, o sila ay mga lokal ng Dul Sovereign City. Gayunpaman, dahil sa kanilang mga laban sa Modeled Origin Plan, ang Dul Sovereign City ay lumuwag sa mga tuntunin upang makapasok sa Dul Sovereign City. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng mga terminong ito ay hindi makapigil sa mga disipulo ng Dul Sovereign Pavilion na makapasok sa lungsod. Matagal nang naging disipulo si Warren ng Dul Sovereign Pavilion, at natural na hindi siya pipigilan ng sinuman kapag gusto niyang pumasok sa lungsod. Bagamat isa lamang siyang informal na disipulo, siya ay isang dalubhasa sa pambobola, at ang pagsakay sa mga quote ng ibang tao ay isang karaniwang bagay para sa kanya. Kaya naman, mahusay siya sa sekta. Pagkatapos niyang makapasok sa Dul Sovereign City, dumiretso siya sa isang medium-sized na bahay. Ang may-ari ng isang katamtamang laki ng bahay sa Dul Sovereign City ay talagang isang taong may pambihirang pagkakakilanlan. Pagkatapos niyang imbitahan sa hall, nakita niya si Zeph Griffin na nakaupo sa may octagonal table habang umiinom ng tsaa. Hindi na nagangat ng tingin si Zeph nang makita ang pagdating ni Warren at tanging tangulang ang sinalubong nito kay Warren. May nakaka-flatter na ngiti sa labi at mukhang ibang tao si Warren kumpara sa mayabang na ugali niya noon. "Kumusta ka na, Kuya Zeph? Siguradong maraming nakakabahalang isyo kamakailan." Sumagot si Zeph na nakakunot ang noo, "Hindi mo ba alam kung ano ang nangyayari kamakailan? Ang mga diakono na tulad natin ay abala sa pagtakbo." Si Zeph ay hindi isang disipulo ng Dul Sovereign Pavilion kundi isang deacon ng sekta. Siya ay isang tauhan ng pamamahala ng Dul Sovereign Pavilion at isang antas na mas mababa kaysa sa mga matatanda. Ang pangunahing responsibilidad niya ay pangasiwaan ang mga gawain sa sekta. Si Zeph ay itinuring na isang tauhan sa mid-range na pamamahala, at iyon ay humantong sa ilang informal o formal na mga disipulo na natural na nangungutya sa kanya. Gayunpaman, hindi maaaring masaktan ni Zeph ang matatandang disipulo o piniling mga disipulo. Sa halip, kinailangan niyang mahalin ang mga taong ito. Ang posisyon ng mga deacon ay isang nakakahiyang pag-iral sa Dul Sovereign Pavilion. Sinadya ni Warren na bumili ng ilang magagandang bagay bago siya dumating. Mayroong napakahusay na epiphany tea at ilang merienda na gawa sa mahahalagang bagay na nakolekta mula sa kalikasan. Bahagyang bumuti ang ekspresyon ng mukha ni Zeph at tuluyang tumingin ng diretso kay Warren nang makita niyang inilapag ni Warren ang mga gamit na ito sa mesa. Sinulyapan niya si Warren at walang pakialam na sinabi, "Hindi mo ako bibisitahin kung wala kang hihilingin sa akin. I'm sure you are not here to observe while I drink tea, right? I've been very busy recently, and I don't have time to waste on you. Just tell me what you need." Totoo naman na may hidden agenda si Warren kay Zeph. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Warren, parang sunflower sa ilalim ng araw. "Kuya Zeph, prangka ka talagang tao. Totoong narito ako para sa isang maliit na bagay. Dahil medyo malapit kami sa isa't isa, hindi ako comfortable na pumunta sa iba para sa bagay na ito." Walang ibig sabihin kay Zeph ang mga magagalang na salita, ngunit wala siyang sinabi. Tumaas lang ang kilay niya at tumingin kay Warren habang hinihintay itong magpatuloy. Kung tutuusin, hindi naman gaanong kilala ni Warren si Zeph at ang alam lang niya ay si Zeph ay hindi isang taong madaling lokohin. "Kuya Zeph, napakamalas ko kamakailan. Nabuli ako ng isang binata na hindi kilalang pinanggalingan. Medyo mas malakas ang taong iyon kaysa sa akin at aktwal na kumilos laban sa akin sa paligid ng aking bahay. Kailangan mo akong tulungan." Bahagyang pinaikit ni Zeph ang kanyang mga mata pagkatapos niyang marinig ito. "May nambubuli sa iyo. Gaano kalakas ang taong iyon? Sinadya mong ipaghiganti kita." Bahagyang kumerba ang mga labi ni Warren sa isang ngiti at hinagpis kung gaano katalino si Zeph. Nahulaan niya kung ano ang gusto ni Warren nang walang sinasabi sa kanya si Warren.
Huminga siya ng malalim at nagpatuloy, totoo nga na gusto kong mabawi ang aking karangalan, ngunit iyon ay magbibigay ng pagkakataon sa iba na pag-usapan ang tungkol sa atin sa likod natin. Tutal, tayo ay mga disipulo ng Dul Sovereign Pavilion. Kung alam ng maraming tao ang nangyari, hindi ba nila sasabihin na tayo ay nagsasamantala sa iba? Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.